Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito na naman po kami, si Irene ito, live from Quebec, Canada. At nandito ngayon ang aking co-host, Catherine from USA. And our guest, my friend, my good friend. I'm gonna introduce her a little mamaya. So ako muna, ako ay isang nanay at naninirahan dito ngayon sa Quebec. Pero originally sa Nueva Vizcaya, kadagiti aming kakarubak dita kalugaran, niimbaggal datay amin. Ngayong araw na 'to, tuwing Huwebes, nag-invite kami ni Cathy na ating mga kababayan na OFW or immigrant or kahit sino nung last na interview namin, dating nasa abroad din pero umuwi ng Pilipinas. So sila yung aming ni-invite dito para ibahagi ang kanilang kwento dahil ito ay makakatulong sa ating mga ngayong nandito ngayon sa ibang bansa na kung paano ang pag-struggle pero nandun pa rin ang tawag nito, ang lakas ng loob. Yun talaga ang ano, ang ating paniniwala sa Panginoon. Paano natin yun nagagamit at nandito kahit malayo tayo sa ating family sa Pilipinas. So yun naman sa akin, gusto kong tawag dito, ang stage kay sa aking co-host Catherine. Hello, hello everyone po. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat po ng ating mga manunood. Nasaan man po kayo at kung anong oras man po kayo nanonood sa amin. Maraming salamat po sa pag-join sa amin sa aming pang-anim na episode na ng Kabayan Usap Tayo. Hindi po namin akalain na aabot kami ng 6. Akala namin isa lang tapos na kami pero nakaka-6 na po kami at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aming mga episode. Every week, gaya po ng nasabi ni Irene, nag-iimbita po kami ng mga kababayan natin, hindi lang po yung nasa ibang bansa, kundi kahit po na nasa Pilipinas na maaaring makapagbigay ng inspirasyon sa ating lahat. So, hindi lang po yung mga matatagumpay, kundi yung mga may kwento sa buhay na mapupulutan natin ng aral. Layunin po namin ay makapagbigay ng inspirasyon sa lahat at makatulong din sa abot ng aming makakaya. So, bali po ako si Catherine, pinanganak po ako sa Bicol, pero nagstay po ako ng Manila bago po ako nag-migrate dito sa Estados Unidos. Naninirahan po ako ngayon kasama ng aking asawa at 4 na pusa sa Florida. At may isa po akong anak na ano na siya, young adult at may sarili na ring buhay. So, isa akong tiyahin at isa rin po akong full-time church employee. So, hindi po yan ang aking okupasyon nung ako'y umalis ng Pilipinas, pero nang dahil po sa sitwasyon at dahil po sa mga naranasan ko na napunta po ako sa isang simbahan upang magtrabaho ng full-time. So, yan po ang aking kwento ng buhay. Back to you, Irene. Maraming salamat Sis Catherine. So yun ang layunin ay para ihatid kasi tayo may iba't ibang kwento pero we are uniquely different tapos may blessing na mapupulot po sa ating kwentong buhay. Hindi ko pala nasabi, isa rin akong nanay, dalawa ang aking anak, dalawang lalaki. So tawag dito, sporty kaya busy-busy. Pero we give time, nagbibigay kami ng time para kami ni Catherine mag-invite ng aming mga guest para ikwento. So ngayon, maraming salamat Sol. Welcome, welcome sa aming munting segment, ang aming pangangapit bahay. Ayun ang isa kong term dito. Pangangapit bahay para magkwentuhan. So si Sol, by the way, isa siya kaibigan ko sa Toronto. So nag-meet kami sa Single for Christ. Yun ang community first na community na nagbigay sa akin ng tawag nito, kasi homesick talaga ako nung nag-move ako from Hong Kong to Canada. So sa Toronto yun. And then from there, yung homesick ko, ang nagbigay sa akin ng para mawala ang aking homesick ay ang Single for Christ. And then lahat kami noon, kami ni Mirasol noon, ni Sol, caregiver din kami, caregiver ako for like more than 15 years bago na bumalik ng pag-aral. And then yun. So gustong i-welcome si Mirasol.
please paki-introduce, sino ba si Mirasol? Okay, good evening everybody. Is it my time? So Oo, yan. mag-Tagalog, mag-English or whatever. Kasi Yes. Oo, Okay lang. pasensyahan na po yung aking Tagalog. Masyadong kung sa Bisaya. Gahi. Kasi nga Bisaya. So I'm Marisol, residing in Toronto, Canada. Since 2006 until now, so almost 20 years. For next year, almost 20 years. So ang entry was like a live-in caregiver from Hong Kong. So that was the fast track go to Canada. And then I met my husband here through Singles for Christ, where me and Irene met. So yung husband ko, barkada din ni Irene. And then sa Singles for Christ, isa kami sa mga pioneering na yung nagkasal, yung nagkita sa Singles for Christ tapos nagkatuluyan. So of course, ang aking anak is one of the eldest among the Kids for Christ. So most of my Singles for Christ friends are the ninang and ninong of my kid. So my kid is 16 years old. So ganun nakahaba yung friendship namin ni Irene. 16 years. And then isa din sa ninang ng anak ko. And then I'm currently working in St. Michael's Hospital as one of healthcare worker for almost 15 years now. And I think that's it. And the rest is history. Whatever experiences, how I reach this peak in my life in Canada. So the table is open for any interview or anything that you want to know about more. More about me, I'm open. Ang ganda naman ng kwento mo, Sol. Napunta ka sa isang lugar kung saan kayo nag-meet ng iyong asawa at ngayon, biruin mo ang tagal na, mayroon ka ng 16 years old at ang ganda ng inyong tagpuan, Couples for Christ. So talagang ang foundation ng inyong relasyon ay medyo matatag kasi inuna ninyo siya bago kayo nagkakilala. Ang ganda ng kwento na yan. So pagdating mo ng Canada, so galing kayo ng Hong Kong, aside from homesick, na homesick kayo, nakakuha kayo ng mga kababayan, nakakilala kayo, natatag ninyo ang isang organisasyon, na magandang organisasyon. Ano ang naging challenge sa buhay mo nung dumating ka from Hong Kong to Canada? Okay, ang challenge is akala mo, kung ano yung sitwasyon ng trabaho sa Hong Kong, alam namin mahigpit talaga sa Hong Kong. It's only one day. Minsan nga yung iba, hindi talaga pwedeng mag-day off eh. Swerte na lang sa akin, pinagdi-day off talaga ako ng one day. Usually, one day talaga every Sunday. So yung Sunday na yon, we always just go to the church. Or either magsha-shopping, wala nang pera, di mangungutang. So I'd rather go to church and stay there than lumabas, pupunta ng Central or whatever, di bili-bili. And then after that, open yung Canada live-in caregiver. Once na may amo na pipirma sa'yo, within 3 months, you will get the visa once you are cleared from police clearance and also medical. And then, everything was fast track. Within 5 months from the start na nag-apply ako, my goal was I wanna go to Canada kasi gusto ko na hindi lang ako magiging kunyang ang tawag, it's nanny forever. I wanna do something in my life better than being a nanny. So yun yung point. Yun ang laging announce ng Canada. I always think that Canada is better. May chance na tayo na kung ano man yung career na gusto natin tahakin, time will come, we will get there. Sipag lang at tiyaga. And at the same time, Canada is much more open, much more freedom. When I hear that Saturday, Sunday is your off, Monday to Friday is your duty, at the same time, my time. Hindi lang 24 hours pwede kang katukin ng amo mo. Which is in Hong Kong anytime. As long as nasa bahay ka nila, you still have to work when they ask you to work. So that's what I think about Canada. When I come here in Canada, mabilis ang pagdating ko sa Canada. Walang kahirap-hirap. Within 3 to 5 months,
as soon as I apply from the agency, I went to Canada. Hindi na ako pinahirapan ng mga ano. And when I came here, dito na nagsimula yung experience na hindi opposite yung dream or opposite yung expectation ko when I reached Canada. So for a short story, yung nag-ano sa akin na employer, pagdating ko, immediately, hinintay lang pala ako makarating ng Canada. Immediately, they fire me. Kasi meron na palang meron nang binigay yung agency na nanny sa kanila. Hinintay lang akong dumating para pipirmahan na nila yung nanny na gusto nila. Kasi na-try na nila yung nanny. They cannot wait for me. But grateful pa rin ako dahil nakapasok pa rin ako ng Canada. So, imagine wala kang amo. Anong gagawin mo? Diba? They only give you 1 or 2 years to legally stay in Canada and find another job or find another worker. So, binigay ako sa amo ko na may nag-sponsor din siya ng Hong Kong. So, ganito, yan ang kalakaran ng agency namin. Para mahintay lang talaga nung amo, yung pinirmahan nila, bibigyan sila nung nanny for the meantime na under the table. So that was the situation. And yung amo na yon, I'm sorry to say, she is like Jewish. The Jewish family, very conservative. Ano yung tawag sa very conservative? Yung hinihiwalay yung meat at saka dairy, kosher. Grabe ka kosher. And then, nung dumating ako sa bahay nila, wala silang pinagawa sa akin kundi magkikis-kis ako lahat nung doon sa tiles ng washroom nila. Kikis-kisin ko lahat ng wine na puputi. Tapos, the whole day, kakain ng lunch, tatawagin ako para magpahinga at kumain ng lunch. Alam mo ba yung lunch sa akin? 2 sliced bread at 2 slice na tomato. Sabi ko, this is not the Canada I was dreaming for. So every time na matatapos ako, umiiyak ako, sabi ko, did I made a wrong decision coming here? Pero sabi ko, malaki nang ginastos ko, so wala nang maybe there's a light after this tunnel, so titiisin ko na lang. And then I have friends back home in Hong Kong na sila talaga nag-encourage sa akin na pumunta. So nandito na sila sa Canada, so they back me up. Sabi nila, sige, umalis ka na lang dyan sa amo mo kasi once sa Canada ka na hanggat may papers ka pa, you can always find an employer. Well, just make sure na bago mag-expire yung working visa mo, may nakapirma na sa'yo. So that was the plan. It took so long, pero lumayas ako dun sa amo ko na halos hindi ako pinapakain. Naglalakad ako, pupunta ng agency kasi sasabihin ko sa agency, lumayas na ako doon. Sana ako pupunta. So may 2 mag-asawa na nag-drive. Nakita niya ako na umiiyak. Dala-dala yung 2 kong luggage. Sabi niya, are you okay? Sabi ko, no. Umalis ako doon sa amo ko. Sabi niya, ginugulpi ka ba? Hindi naman. Basta hindi ayoko. And then pinasakay nila ako. Sabi niya, saan ka ba pupunta? Sabi ko, I'm going to this agency. Huh? We're going to that agency too because we want to ask the agency to give us girls because I want a nanny. Yung mag-asawa. So, dumating kami doon. Sinabi ko sa agency, tapos yung mag-asawa na nagpaano sa akin, sabi niya, wag mo nang ibaba yung luggage mo kasi ikaw na ang kukunin namin. So there's para bang sinasabi, there's a light after the tunnel. Yun yung hindi talaga in God's providence hindi po ako napabayaan. Kahit na susuko na ako, there were always people coming na save sa akin. So sila po naging amo ko. And then 2 years bago po ako matapos ng 2 years, it was June na ako sa asawa ko na sabi ko magpapakasal na kami July 1. Hindi natuloy, so naging July 5. So meron pa akong 6 months bago matapos yung 24 months para ako ng
ano ba yun? Permanent resident, open work permit. Eh, nung nagpakasal kami ng asawa ko, I didn't know that I got pregnant. So sabi ko sa amo ko, kung aalis ako sa inyo, ayaw niyo na sa akin because I got pregnant, pwedeng babayaran ko na lang yung 6 months na natira para matapos ko yung 24 months. Tapos sabi niya sa akin, bakit ka aalis? Kaya po mang magtrabaho, tapusin mo na lang. So yun yung gift nila sa akin na until mga anak ko December 29, pinaalis na nila ako ng November, parang yung 1 month ko na 24 months, sila nang bayad ng gift na lang nila sa akin. At hindi na rin ako nang hingi ng mga separation pay, vacation, and stuff. So yun na yun. So 1 month before ako manganak, umuwi na ako sa asawa ko, and I was able to send papers yung for open work permit. So everything worked. So everything works until I have my son. And then when I have my son, muntik din ako mamatay. Having him, basta grabe yun, grabe ang so may mga code blue pa na kailangan i-revive ako and everything. But still, God is showing me na hindi ako nag-iisa. Basta yung faith mo lang, I will also talk about my faith na madali, I'm a very sensitive person, but I always feel na, okay, Lord, susuko na ako, pero at the back of my mind, sabi ko, ba't ako susuko? Nandito na ako, ginusto ko to eh. Bakit yung iba, hindi naman siguro ako nito ang nagiging sitwasyon. And I can see people telling me, wala pa yan pinagdaanan ko. So I felt like, bakit aarti pa ba ako nandito na ako sa kadami-daming taong gustong pumunta ng Canada? Hindi makapunta-punta. Ako nandito na. Bakit ako uwi? Ano ang uwian ko sa Pilipinas? That's my question mark. And since na I have my son, I have my husband, everything worked well. And as of this time, simply lang, hindi man mayaman, pero we live comfortably. And then, by the grace of God, we're trying to serve God too. At the same time, balance family life, service, and other people, like, taking care of friends and family who were there since the start. So that's my success story, I guess. Yeah, thank you, Sol. I know, become emotional, na pag naalala natin yung mga ganong ganong sitwasyon pag mabalikan natin. So it is talaga. Naalala ko nung sa Single for Christ tayo, Catherine, siya yung isang pinaka-kengkoy sa group namin. Nagpapatawa, talagang siya yung nagpapatawa. So yung mahiyain ako as usual. Pero pag nandun si Sol, siya yung nagpapatawa as in hindi mo alam na yung kahit na yung struggles, siya yung isang taong kahit anong struggle, he can balance yung kaya ng sabi niya nababalance pa rin niya. And yung time ng pagpunta ko one time na maliit pa si Matt, siya yung nag-host ng mga event, nag-host ng event, and tawa talaga ako ng tawa. Sabi ko, ay hindi talaga nagbago tong si Sol na to, kahit na yung I know narinig natin yung struggles na nadaanan, pero like you said, yung faith, alam kong yun ang malaking nagbigay ng lakas ng loob para talagang strong, you come out strong kahit sa mga ganong sitwasyong nangyari. So gusto kong tanungin kasi yung mga followers natin, ano yung naging work mo na ngayon after being a nanny, kasi ganun ako rin, nanny ako, and then before ako naging ECE teacher. So ano yung job mo ngayon currently, Sol? Ditong aking currently nasa na ako sa St. Michael's Hospital. Hindi ako nurse, an employee of the hospital, but hindi siya nurse, hindi rin doctor. I work in St. Michael's endoscopy unit, yung kung gusto mo colonoscopy or EGD and everything to check kung may mga cancer ka ba sa stomach or sa esophagus. That's the clinic I work for. So almost 15 years na din. And I enjoy working in St. Mike's. And I'm glad that I work in St. Mike's. They're one of the best employees here in Toronto.
Alam mo, Sol, nakakaiyak yung kwento mo. Hindi ko akala. Siguro kung ako, yung nasa sitwasyon mo, unang-una pa lang siguro umuwi na ako ng Pilipinas. Kasi hindi ko ma-imagine na pagkikiskising ka ng dingding, tapos bibigyan ka lang ng 2 pirasong tinapay at 2 kamatis. Naku, siguro mag-aano ako noon kasi hindi pwede sa akin na walang kanin. Kahit ngayon, kahit ngayon ang tagal-tagal ko na dito, hindi kahit isa man lang na meal a day, kailangan may kanin talaga ako. Siguro maluloka ako nung bigyan ako ng 2 tinapay at saka kamatis. At saka siguro nung time na yon, ngayon na lang kasi ako natuto kumain ng gulay. Dati hindi ako kumakain ng gulay. Siguro baka umiyak na ako at umuwi na ako. Siguro sumuko na ako. But sabi mo nga, ang tatag ng iyong faith at doon ka humugot ng lakas. At tingnan mo naman ngayon, after 15 years, hindi ka na nanny, isa ka ng health worker, at wag mong sasabihin na hindi ako nurse, hindi ako doktor, doon lang ako. Hindi, kasi yaan ang ibinigay sa'yo, nandiyan dyan, masaya ka dyan, nandiyan dyan yung talent mo, at dyan mo napapakita sa lahat na ito ang buhay na gusto ko. Ito yung buhay na gusto kong ipaglaban, which is pinaglaban mo talaga. Naniwala ka na there's a light at the end of the tunnel, and talagang meron. At dito po natin matutunan sa kwento ni Sol na huwag tayong basta-basta susuko. Kasi kung sa maliit na pagsubok, susuko tayo kaagad, hindi natin malalaman kung ano talaga yung naghihintay sa atin. Kung ano yung naghihintay na grasya na ibibigay niya sa atin. Yung tagumpay ba? Diba? So Sol, sa ngayon, nasa 15 years ka na dyan sa St. Michael, ano pa ang pangarap mo sa future para sa iyo, sa asawa mo, sa anak mo? Ako, I'm looking forward na matapos yung anak ko talaga ng school, university. Hopefully in 6 years or so. He's in 3rd year high school now. So let's give him 6 years more to finally finish kung 4-year course ang kukunin niya. As of now, hindi pa siya decided kung ano talagang gusto yung course niya pagdating sa university. But that's my goal is like I want him to pursue a career na mag-enjoy siya for the long run and will give him stability in life and survive without mom and dad's in case na ano. And then sabi ko nga sa kanya, nak, I'm looking forward that you will finish university, and when you finish it and then you get a good job, I can retire. So simpleng buhay na lang talaga. I don't know. Everything changed. Nung bago ako pumunta dito, ang dami kong plano. Hindi kasama yung mag-asawa actually. Gusto ko lang mag-anak. Oo, basta maganda yung lahi. Buti na lang yung anak ko nagmukha sa tatay. May tsura konti. Tapos, yun lang talaga sana ang plano ko. And then, have a stable job, kahit anong job, basta masaya ako. Every 6 months, mag-off ng 2 weeks, and I will travel the world. Nandun na yung mga cities, yung mga priorities na cities ng world na pupuntahan ko. But it never happened. God changed it 360 degrees. Yung ayaw ko, yun ang nangyari sa buhay ko, which is better. And it makes me more appreciate life na hindi ako nag-iisa. So it means to say like, hindi rin siguro masaya ko, ako lang. Tumatanda din tayo na mafe-feel natin na, yung kayo mag-aalaga sa akin. You know what I mean? It feels good. And then, yung sinasabi nga, career, I forgot about career. Ang iniisip ko na, when you become a mom, yung anak mo yung future ng anak mo, naranasan na kasi natin, di ba? Na-feel na ipakita ko na or na-fulfill ko na yung gusto ng parents ko, ng family ko, that I finished college, I finished university. It's just like, ang problema lang kasi, ang layo ng napuntahan ko, nahirapan lang ko umuwi dahil walang pamasahe. But my dad is happy. He's happy na lahat kami ng mga anak niya, kahit malayo, masaya at may mga asawa na din. So, hindi nag-iisa kahit malayo, may kasama sa buhay. So, yun ang fulfillment ng parents. So, ganun din yung fulfillment ko. As long as I see my son happy, he is a good friend, he's a good son, he's a good citizen of the world, he's a good
servant of God and believes that God is with him, I'm okay. Hindi na ako mangarap para sa akin. Career-wise, I forget everything already. But in the meantime, when I was young, I wanted to be a newscaster. Pero hindi pinalad. Yung mom ko, ang dream niya sa akin, teacher, elementary teacher. Tapos yung papa ko, gusto niya ako maging nurse kasi gusto niya pupunta ng Amerika. Sad to say, hindi man siya nakapunta ng Amerika, nasa kapitbahay naman ako ng Amerika, nasa Canada. Ayaw din naman niya pupunta. Pupunta na lang tayo ng Amerika. Ayaw na niyang pumunta, natatakot sumakay ng eroplano. Wala na. So, it's okay. It's fine. And then, in the side note, yung sinasabi ni Sister Mare, actually, Irene, na tagahatid na, yun talaga ang tawag nila sa Sol, tagahatid ng ligaya. So, my side hustle is like if weekends or if I have time, I always like, ako talaga yung nangunguna sa party. Pag nandun ako sa party mo, hindi man ako yung I also help people plan party according to their budget. So, ginagawa ng paraan, yung gusto mag-party na walang pera, gagawa natin ang paraan. Madali lang mga decoration and stuff. Inaral ko lahat, pati ng yung flowers, florist, kasi ang mahal nun. So, na-try namin yan sa kasal ni Lovelyn. Kasi hindi kaya ni Lovelyn magbayad ng florist. Nag-study ako para makagawa ng mga flower and arrangement. We pulled it off for 70% off na gastos. Yung mga balloon, I did that. Inaral ko yan just to help people to enjoy and having a party na hindi kailangang extravagant. So that was my goal now. And they also helped me, giving me extra income for us to have income na gala-gala kami, out of our budget, we have extra income. So that's it. Like simple life, it's better. For me, at my age of 47, simple lang talaga. The goal is to retire. Na nakakalakad pa ng matuwid. Kasi sa trabaho ko, majority po na yung magre-retire, hindi na po nakakalakad ng straight. And my plan is, I wanna be the top 5 na mag-retire na nakakalakad ng straight for the record. So that's my plan. Nice. And then from there, yeah. Sabi nga nila, pagka gusto, may paraan. Pagkaayaw, maraming dahilan. So, yes. Ikaw gusto mo, meron kang gustong marating sa buhay, kaya naman nakukuha mo. At saka yung pagtulong sa kapwa, malaking tulong yon, hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili. Di ba magaan sa pakiramdam pag nakakatulong ka? Pagka may nagawa ka sa kapwa na mabuti, kesa yung puros lang, chak, di ba? Marites. Marites. Alam mo, nung una ko narinig yung Marites, sabi ko, sino si Marites? Ganun ako ka-boba sa mga lingwahe ngayon ng mga Pilipino. Tsaka pa na lang nila in-explain sa akin, ganito si Marites, ganito si Sharon. Ay, ganun ba yun? Natama yung pangalan ko, Marisol, Maring Taga-Solsol. Sabi ko, gusto niyo ba, panindigan ko yung pangalan ko. Subukan ako. Yeah. I know. Thank you, Sol. Ang ganda talaga. Yung ibang part ng kwento mo, hindi ko na ano kasi naghiwalay na tayo. Umalis na ako from Toronto, ilang taon pa si Matt noon? 2 years old, 1 year old. Yung So, pero yung personally, yung ko sa balance talaga yung life mo. And I'm so happy and grateful for you kasi yung spiritual side of your family life is nandiyan. And that's one thing na I'm struggling kasi dito sa Quebec ang time para sa Panginoon ay tawag nito, kaunti lang. Pag pupunta ka ng simbahan, walang nasa simbahan, puro matatanda lang. So yung mga couples na kagaya natin sa ating family natin, wala sila sa simbahan. So you are so blessed talaga na yun ang number 1 na blessing sa iyo.
So, and Matt is serving, so that's really awesome. Nakakaano talaga 'yun, nakakataba ng ng puso, lalong-lalo sa mga magulang. And, yung yung pangarap mong maging, newscaster, puwedeng-puwede pa rin. And Umpisahan mo diyan sa iyong side hustle na party organizer. Yun na nga, nag-MC na nga eh. Doon na nag-newscaster sa party. Doon na sa party nag-newscaster. So, hindi ka man nasa media, at least live ang ginagawa mo, mas mahirap yun, ha? Yun na lang. At saka yung mas talaga, mas close kasi sa community mo mismo, and doon mo mai-express talaga yung yung tawag nito, community spirit. And I feel that nung last na party na dinaluhan ko, ano ba yung last na it was birthday ni Matt. Ang saya. First birthday. Yeah, so that was and ang saya, simple lang, like you said, simpleng but you feel kompleto. Para sa akin 'yun. Simple pero kompleto, and that's the blessing talaga. 'Yun ang pinakamagandang tawag nito, blessing, and kompletong nandoon kayo, nandoon ang anak, nandoon ang asawa, ang nanay, which is 'yun talaga ang treasure. 'Yun ang richness natin, richness ng isang pamilya. So, yeah, so hopefully, pagpunta ko diyan, we will gather together again kasi balak kong pupunta ngayong ngayong September diyan. So, visit my friends kasi ang buong friends ko talaga sa Toronto, Sis Catherine. So, doon ka una, no? Sa Toronto bago ka nag-Quebec. Oo. Doon ako napadpad talaga. Like kailangan pwede bang i-ano dito? I-ano yung bakit ka pupunta, hindi na. Wag no. Wag mo na. Secret. Alam mo naman, I'm just one call away. I volunteer whatever you need. I know. Diba? You just let me know. Yeah. Si Mirasol, very yan. As long as nandiyan, nako, nandyan, available palagi yan. So it is such a blessing na nakakilala kami sa community talaga. And then yung faith ko doon din talaga nahasa kasi from Hong Kong and then sa Toronto, pag walang faith, hindi ko rin alam kung anong nangyari. So which is number 1 talaga ang faith. So yun ang advice natin sa mga OFW, sa mga kababayan natin na nasa malayo. Sa kwento ni Sol, talaga ang Panginoon ang talagang kakapitan natin kasi siya lang talagang magbibigay sa atin ng lakas ng loob at saka yung tunay na pagmamahal na unang-una sa ating sarili mismo, and then ibigay natin sa ating anak, sa ating asawa, which is yun talaga ang yaman, ang tunay na yaman. So Sol, sa mga nakikinig sa atin at manunood ng recording ng segment na ito, ano ang may papayo mo sa kanila kung sila rin ay nagbabalak na sundan ng iyong yapak na from the Philippines to one country and end up to another country? Ano ang may papayo mo sa kanila para hindi sila sumuko? Gaya mo, hindi sumuko. Yeah, first and foremost, yung faith mo talaga na hindi naman tayo, wala naman tayo, no one survived without the blessing or without the guidance and protection of God. I'm a true believer of God. I'm true believer that siya yung may control ng buhay natin. We just have to ask wholeheartedly. Ask guidance always, protection and wisdom. Kung ano ba talaga yung plano ni Lord para sa atin. From there, mas magaan, mas madaling lagpasan kung ano yung hirap na ibibigay sa ibabato sa atin. Because it feels so good. Then maranasan mo yung mga hirap na yun. And then, malagpasan mo, ang sarap-sarap ng feeling na kaya ko pala. And then pag may darating pa, wala na yan sa akin. Nadapagdaanan ko niyan, sisiyo na lang yan. Yung sinasabi nga nila, problem, I don't worry about you because I have a big God. Yun ang sabi. If I have a big problem, I don't worry because I have a bigger God.
bigger than the problem. So I always think in my mind na sinasabi na kung may bibigyan ng pagsubok, minomold ka nun to be more stronger, to be more, may kapalit yun lagi na blessing. Always think na the more na i-accept mo yun and you survive about it, you will feel more blessed, more successful, at mafe-feel mo talaga na worth it yung pinagdaanan mo. Hanggat hindi ka sumuko. Kasi pag sumuko ka, you lose eh. Hindi mo malalaman ano yung light na naghihintay sa'yo. Yung kung nandun ka sa dark, paglabas mo ng tunnel ng light, ano yung light na naghihintay sa'yo? You have to also like move forward. Think ahead. Na lalagpasan ko din to. Kasi if not for the trials, you will never be strong. Your life is boring. Because walang ka-challenge. Hindi mo ma-feel. Hindi mo masyadong ma-feel yung mga bagay na nasa sayo o hindi mo ma-appreciate kung hindi mo pinaghirapan. At the same time, always think ahead kung ano ba talaga, anong dahilan bakit kailangan ma-survive ang isang bagay. Ano yung plano mo? Anong gusto mo mangyari? You have to overcome it. With guidance, protection, and wisdom from God. According to how my life is. Yun po ang nag-mold sa akin. Number 1 is faith. Faith. Marami pa akong pinagdaanan. Yung sa akin lang single life, how I succeed, how I survive in here, how I find my family. Marami pa lately lang. Marami kaming pinagdaanan ng asawa ko from our married life, our family struggle. We passed that thing. And we're still here. So probably we're still here. We're still standing and moving forward. So yun lang. I'm so proud to say that I am blessed. I am strong. Because of the faith I have with God. Yes, you are, Mare. Ang ano talaga, nakikita ko yun since ng and the one way of you na you bless others kahit na may mga struggle is yung pagkakengkoy mo, you give joke palagi kahit na kahit na yung anong tawag nun, you balance kasi your vibration and your energy, you want still to help. Lalo pag nasa community, nasa gathering, siya yung nagli-lead. I call that para sa akin leader ang isang ganon, yung talagang gusto mo mabuhay yung good energy kung nasa nasa gathering, and siya palagi yung yun ang ma-remember ko talaga. That was the goal. That was my goal. Yan, siguro yan yung passion ko sa buhay, to help others at the same time magpapasaya. Magpapasaya talaga. Kahit ang lungkot-lungkot na ng buhay, kailangan we have to chill. We also have to think how tumawa. Kasi ang sarap mabuhay talaga na marami pang bagay. Ang sarap mabuhay. Ang sarap mabuhay. At saka hindi maganda yung laging malungkot at laging nakasimangot kasi dadami yung wrinkles. Pero pagka nakatawa ka lagi, hindi halata, 'di ba? Yung mga co-worker kong mga puti, sabi ni Marisol, how old are you? 47. No. Show me ID. Pinakita ko yung driver's license. Sabi niya, are you sure you're 47? Why there's no wrinkles? I said, I have fats. It stretch my wrinkles. Kaya hindi ako pwedeng magpapayat. Kung magpapayat, hindi pwede ang mukha. I-maintain. Ang katawan lang. Yun lang. Ang problema hindi eh. Pag payat ka lahat, lalabas yung mga wrinkles. Hindi na lang ako. I-maintain ko na lang tong aking voluptuous body kasi malaki na rin ginastos ko nito. Kailan i-maintain. Basta wala nang maintenance, okay lang. Diba? Yep. Sabi nga nila, hindi lahat ng masayang buhay ay yung marangyang buhay. Yes. Basta meron ka, sa akin, basta kumakain ako 3 beses isang araw, meron akong bubong, meron akong kama na natutudugan, na pupuntahan ko yung gusto kong puntahan, masaya na ako doon. The best, ang sinasabi nga the simplest and the best thing in life is yung pinaka
nakakatulog ka ng mahimbing, Peace. Mhm. peace, you are at peace, nakakakain ka ng masasarap na pagkain na kahit simply masaya ka sa kinakain mo, and hopefully it's healthy, it will benefit your body, and you are surrounded with people na gustong-gusto mong kasama, na hindi nagbibigay ng pressure o problema sa'yo. Those are the simplest joys in life. Yeah. And depende sa sa define natin, pagbigay natin ng kahulugan kung anong success. And for us, yun yung definition ng success sa atin, which is peace. I agree with you, Sol, yung talaga, yung ano ba yung kapayapaan, yun ang Tagalog ng peace. Peace. Peace pa din. Tapos pag fish, peace pa din. Pag isda, peace pa din. Ganon sa Bisaya. Puro peace. Mukha, peace. Peace pa. Ay nako, masaya ka pala talagang kausap, Sol. So, no wonder ang buhay mo masaya. Kasi masayahin kang tao. Madaling, sa akin naman, gift din na madali, go. Kasi wala akong time na malungkot eh. Kasi pag malungkot ako, iiyak ko lang. After that, I'm fine. But why do I dwell in that? I have to find something else. I have to cheer up kasi that's what I'm, parang goal ko na sa life na kung hindi ako masayahin, paano ko magpapasaya ng ibang tao? Kagaya sa how will you love a person or other people if you don't love yourself? It's the same. It has to start from you. So, kung nakikita ng mga tao na masayahin ako, what they see is what they get. Yeah. And then pag malungkot ako, sinasabi ko din sa kanila, I'm very transparent. People knows if I am not okay. Kasi nakikita talaga ka, and so, kung gaano ako kadaldal na masaya, matakot ka na kung hindi ako magsasalita. Kasi it's the opposite. But when I see people, kahit malungkot ako, I have to cheer up. So people are also my inspiration na pag hindi ako pwedeng mag-isa in a day. Kasi malulungkot talaga ako. Gusto ko talaga I go out and see people and see friends. Instead na mag-confide ako na ako ganito, ayoko eh. So kumusta ka na? Tapos kwentuhan, yung mga gano'n na masaya lang na kwentuhan. At the same time, mag-iiyak ka na. Sabi na, anong nangyari? Actually, malungkot ako ngayon. No, pero hindi na kasi ka na eh, yung parang masaya ka na, inumpisan mo masaya, so yung kinalulungkot mo parang wala na, parang naibisan na yung kalungkutan. So I don't know, I feel blessed that I was born like this. I feel blessed na sabihin nga nila na mas madali daw sa akin yung mga bagay-bagay, hindi, mahirap kung sa mahirap, but basta alam mo lang talaga kung sinong tatakbuhan mo at sino yung paghuhugutan mo ng lakas, then you will be fine. You just need somebody, an inspiration, or somebody to look up to, or somebody you can cling on to. Kasi hindi naman talaga, we are not born na tayo lang mag-isa. Hindi ka pwedeng lumabas sa mundo mag-isa. May nanay ka. May tatay ka. Sino gumawa sa'yo? Kung wala kang nanay at tatay, paano ka mabuhay? Paano ka mapunta sa mundo, di ba? We should say no one is alone. You always have somebody. You just need to know who are those somebody that you can trust and who can really help you. Yeah. That is really true. So Sol, maraming salamat sa iyong pag-guest sa amin at sa pagpaunlak mo sa amin na maging ika-6 na guest. You know, it's really we really want to bring out yung mga Pinoy kasi sa atin sa bayan natin, pagka naka-abroad ka, iba ang tingin sa atin, di ba? Hindi nila alam yung hirap na dinadaanan. Yes, yung hirap na dinadaanan ng mga nasa abroad. Kaya gusto naming maiparating sa kanila ang kwento at mga karanasan ng mga taong nasa ibang bansa. Dollar ang kinikita, dollar din ang ginagastos. Kung yung kinikita natin iginagastos sa Pilipinas, yes, mas malaki yon, totoo yan. Pero wala tayo sa Pilipinas, nasa ibang bansa tayo. Kung ano yung kinikita natin, yun din ang ating ginagastos. So sana
Mga kababayan, kung nasaan man kayo, sana may napulot kayong aral na hindi lahat ng nag-iibang bansa madali ang naging buhay. Maganda naman siguro ang buhay ngayon, pero yung pinagdaanan nila, hindi ganun kadali. So sana pagpahalagahan natin ang ating mga kaibigan, kababayan, kapamilya na nasa ibang bansa. At pasalamat tayo at sila'y nakaalis at nakakatulong sa ngayon. Pero wag din nating kalimutan ang hirap ng pinagdaanan ng bawat isa na umalis sa Pilipinas. Irene? Yeah. Oo, salamat Sol sa sa kwento. Talagang nakaka-encourage. So I did not know na ganun ang nangyari sa yung first na talaga ganun ang ang tawag nito, ang challenge. So similar din sa nangyari sa akin, and by sharing ngayon, naintindihan ng ibang ng mga kababayan ay mga kapamilya, mga kaibigan na ganun kagaya ng sinabi ni Catherine, which is yun ang purpose kung bakit inumpisan namin ang segment na 'to, ang series na 'to, para ihatid ang kwento, kasi lahat ng kwento may aral na mapupulot. So, maraming salamat Sol, maraming salamat sa aming sa mga nanood, sa manonood sa replay. Maraming salamat, at kung may kilala kayong gustong ma-interview or maibahagi ang kwento dito, mag-direct message lang sa akin or kay Catherine para sa susunod naming mga segment, episode 7 or susunod pa, ikaw din ay tawag nito, may bahagi mo rin yung ang iyong kwento. Pasensya, nabubulol pa rin, my goodness. Pero mas maraming English eh. Kahit English barok, pasensya na, basta pag Pinoy, maintindihan na yun lahat. Totoo yan. Yeah. Totoo yan. So, yan, yun. Maraming salamat, at hanggang sa Huwebes ulit, Okay. hatid namin ang bagong kwentong para maging inspirasyon, kasi alam namin ito ay magiging blessing din sa ating mga nanonood. So, yun lang po. Maraming salamat. Thank you. To God be praised. God bless everyone. Thank you. Bye po. Okay, See you bye. po sa susunod na Huwebes. Bye.